Hindi ko na namalayan ubos na pala ang ipon ko dahil sa tuwing labas namin ni BF. Ako ang tagabayad hanggang sa Dear 8Vine. Magandang araw sa'yo, magbabahagi rin ako ng aking karanasan. Pakitago na lang ako sa pangalang Marina, 29 years old. Hindi ko alam kung masasabi kong swerte ba ako o hindi sa una kong boyfriend. NBSB ako bago siya, kaya siguro nung dumating siya sa buhay ko, sobrang kapit na kapit ako. Parang feeling ko siya na yung hinihintay ko. Siguro dahil first ko siya sa lahat, first boyfriend, first kiss, first lahat. Takot na takot akong mawala siya. Nung una, okay naman kami. Masaya. Sweet. Excited ako sa lahat ng bagay. Ako pa nga ang unang nagyaya na mag-staycation kami. Gusto ko lang ma-experience yung may getaway kasama ang boyfriend. Yung parang nasa rom-com movies. Doon unang may nangyari sa amin. After nun, pinuri ko pa siya. Sinabi kong magaling siya kahit hindi ko naman talaga alam kung ano ba dapat ang basis ng magaling. Basta ang nasa isip ko, kailangan kong iparamdam na satisfied ako para hindi siya mawala. Akala ko one time lang yun, pero nasundan pa. At nasundan pa ulit. Sa loob ng isang buwan, halos 7 beses kaming nag-staycation. 1 beses lang ako ang nagyaya. Sa mga sumunod siya na ang nagre-request. Hindi naman kalakihan ng sahod ko, pero maingat ako sa pera dati. May ipon ako. May emergency fund. Pero nung nagka-boyfriend ako, parang naging okay lang. Sinasabi ko sa sarili ko, minsan lang naman, deserve ko naman siguro maging masaya. Hanggang sa hindi ko na malayang ubos na pala ang ipon ko, nagkaroon ng emergency sa bahay. Biglaan, kailangan ng pera. Doon ako natauhan. Akala ko may mauhugot pa ako pero wala na. Wala akong naibigay. Sobrang bigat sa pakiramdam. Doon ko unang naramdaman na may mali na. At sa mismong araw na may problema sa bahay, nagyaya na naman siya ng staycation. Alam ko na kung anong gusto niya mangyari. Doon ako unang tumanggi. Sinabi kong wala na talaga akong pera. Siya pa ang nagalit. Sinabi niya na kung hindi ako papayag, maghihiwalay na lang kami. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Imbis na intindihin niya yung pinagdadaanan ko sa bahay, parang mas importante pa sa kanya yung gusto niyang mangyari sa amin. Kahit may problema sa pamilya ko, pinili ko pa rin siyang makasama. Ganun ako katakot na mawala siya. Pero dahil wala na talaga akong pera, nakiusap ako. Sabi ko pwede ba siya muna ang magbayad? Kahit minsan lang, kahit ngayon lang, pero tumanggi siya. Ako daw muna ulit. Hanggang ngayon, ni minsan hindi siya nagbayad. Ni hindi man lang nakihati. Lahat ako. Sinubukan kong mag-suggest na kung gusto niya talaga, pwede naman siguro yung 3 hours lang para mas mura. Doon siya lalo nagalit. Tinanong niya ako kung iniisip ko daw ba na cheap siya. Parang kasalanan ko pa na iniisip ko ang pera. Doon ako tuluyang natauhan. Napaisip ako, kung talagang mahal niya ako, bakit ako lang lagi ang gumagastos? Bakit kapag tumatanggi ako, hiwalayan agad ang panakot? Bakit kapag may problema ako, hindi niya kayang mag-adjust? Nung sinabi kong ayoko na, binaliktad pa niya ako. Sabi niya ako daw talaga ang may gusto ng mga pantasya. Na yun at pinagbigyan lang daw niya ako. Sabi pa niya, kahit sino daw walang magkakagusto sa akin, nagtiyaga lang daw siya. Mas masakit yun kaysa sa hiwalayan. Ako na nga ang gumastos. Ako na nga ang laging sumusunod. Pero sa huli, ako pa ang lumabas na parang ako ang may gusto lagi ng may nangyayari sa amin. Ngayon sinusubukan niyang makipag-ayos. Sinasabi niya na mag-iipon na daw siya. Magiging good provider daw siya sa dates at staycation. Siya na daw ang gagastos. Pero hindi ko alam kung paniniwalaan ko pa ba. Kasi ang tanong ko ngayon sa sarili ko, worth it pa bang balikan ang taong kaya akong i-threaten? Nang hiwalayan para lang may makuha siya? Worth it pa bang magtiwala sa taong noong kailangan ko ng suporta? Hindi man lang ako kayang sagutin kahit minsan. Hindi ko alam kung nagbago ba talaga siya o natatakot lang siyang mawalan ng convenience. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakikita na baka hindi pala ako swerte sa una kong boyfriend. Baka ang totoo, natuto lang ako kung paano hindi dapat tratuhin. At ngayon, mas natatakot na akong bumalik sa dati kaysa tuluyang mag-isa.